Ilang kababayan po nating taga Metro Manila ang mas piniling magtungo sa Tacloban City para doon dumalo ng misa ni Pope Francis. Mula naman sa Tacloban, may ulat on the spot ang aking partner na si Rafi Tima. Partner, matapos yung ilang araw na pag-ulan, ngayong araw bahagyang sumilip ang haring araw dito sa Tacloban. Pero sa kabuuan, makulilim talaga itong paligid, pahiwatig ng paparating na masamang panahon sa bahaging ito ng Kabisayan. Pero hindi yan naging dahilan para mabawasan yung excitement ng ilan nating kababayan dito nga sa papalapit na pagdating dito sa Tacloban itong si Pope Francis. Pero hindi lang mga tiga rito sa Leyte at mga kalapit na probinsya nga dito sa Visayas ang unti-unti na nga nagdadatingan dito. Kanina ay may nakasabay nga tayo sa eroplano na galing pa ng Las Piñas at piniling dito nga sa Tacloban dumalo sa misa ng Santo Papa. Ayon sa tatlong magkakaibigan at mga aktibong miyembro ng kanilang parokya sa Las Piñas, mas ginusto daw nilang dito pa dumayo dahil pakiramdam nila mas malaki yung kanilang tsansa na makita ng malapitan at kung maaari makadaupang palad itong si Pope Francis. Makikitira daw muna sila sa bahay ng kanilang kasama sa parokya na Tubong Tacloban. At kahit na posibleng maapektuhan nga ng masamang panahon itong misa ng Santo Papa sa Sabado, hindi raw nila ito pinapansin. Sa kagustuhang makabahagi nga sa misa, partner, nag-aral pa raw sila ng ilang awiting Bisaya na kakantahin nga sa misa. Bukod naman sa mga tiga Maynila, may namataan na rin kaming mga tiga Davao. Bumiyahe pa raw sila hanggang dito sa pamamagitan ng sasakyan. Kahit na mahirap dahil na rin sa kanilang edad, tila lumalakas pa nga daw sila dahil sa excitement na makita ang Santo Papa. Inagahan na rin nila ang punta dito sa Tacloban dahil alam nilang marami ang dadagsa dito mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao at Kabisayaan. At habang hinihintay ang pagdating ng Santo Papa, sinamantala muna nilang mag-ikot sa Tacloban para makita ang natitira pang alaala ng hagupit ni Bagyong Yolanda. Mahigit isang taon na ang nakararaan. Pero sa aerial video na ating nakunan partner, makikitang yung barkong pinagpalitratuhan ni Nanay Ani, nguso na lang pala. Sadya daw itong itinira bilang paalala ng nagdaang bagyo. Posible nga daw na hindi na ito tanggalin pa. Ang isa pang barko sa di kalayuan ay naiusog na at inihahanda na para muli itong hilahin pabalik naman sa dagat. Hindi daw kasi katulad nung ibang mga barkong sumadsad matapos tangayin ng hangin at alon ni Yolanda. Ang barkong ito bago-bago pa. Kaya minarapat na ito'y ayusin at muling palutangin. Ang isa pang mas maliit na barkong katabi nito halos tapos na rin pagpira-pirasuhin. Mapapansin namang sa gitna nitong ginagawang salvage operation, ibalik sa tabing dagat yung maraming kabahayan dito sa barangay Anibong. Bahagi na sana ito, partner, ng no-build zone, pero marami sa dati nakatira dito piniling bumalik dito dahil narito raw yung kanilang kabuhayan. Hindi lang mga Pilipino, partner, yung nag-iikot dito. Yung isang aliman nating nakita at nakilala, 3 araw na raw na nag-iikot dito sa Tacloban. Huli na raw nang malaman niyang patungo dito si Pope Francis, kaya naman hindi niya ito makikita dahil paalis na siya mamayang gabi. Partner? Maraming salamat, Rafi Tima, partner. Mag-ingat ka dyan.